Sige po, yung mas malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, God. Last Sunday, sabi natin, kung gusto mong magsimula, kung gusto mo ng bagong pasimula, magsimula ka sa tama. All people everywhere possess a natural inherent bias in favor of status quo. We resist change and prepare keeping things just as they are because change involves risk and stress. Even good change or change from worse to better, and we are naturally wired to reduce risk and stress wherever and whenever we can. Meron po tayong sobrang bias daw po ng status quo sa buhay natin. Yung parang ganito, huwag ka lang mahirapan, huwag ka lang ma-stress, mas pipiliin po natin na walang mangyari sa buhay natin. Merong mga estudyante, kaysa mahirapan sa pag-aaral, hinto na lang sa pag-aaral para walang stress sa project, walang stress na gumising ng maaga. Sobrang lalim ng status quo sa buhay natin. Ang lining natin laging andoon. Ano po? Yung bias. Yung bias na as much as possible, ayokong mahirapan, ayokong mapagod, ayokong mataranta, ayokong ma-stress. Sige nga, mag-isip nga po kayo ng trabaho na walang stress. Mag-isip nga po kayo ng isang project na pwede nyo pong magawa, hindi kayo mapapagod. Lahat ng bagay, mahirap. Lahat ng mga bagay na gusto nating maabot, laging may dadaanan tayong mga hirap. Tingnan nyo po ito. Alam nyo ho, pag nag-iisip tayo, mas matimbang lagi yung hindi ko kaya. Mas matimbang lagi yung matatalo ko. Laging pag nag-isip tayo, hindi ako matatanggap. Laging grabe sa side ng utak natin yung mga negatibo rather than mananalo ko, tutubo ako, lalago ako, makatutulong ako. Amen? Kaya sa ganung bagay mga kapatid, we believe in Jesus' mighty name. Ano po? Hindi lang gusto mo yung bagong pasimula. Sana ma-overcome natin. I am willing na mapagod. I am willing na ma-stress kasi bahagi ito ng buhay lalo na sa pag-abot ng matitindi nating mga pangarap. Take a risk, starting over to. Take a risk, so pwede rin naman nating sabihan, mas prepared ko talaga na gamitin yung take a step of faith. Kasi minsan yung risk, hindi ko naman gagamitin yung salitang risk na hindi ako magpaplano, tira na lang. Meron time, yung mga nagre-risk din po, pinaplano po yan. Ano po kaya? Take a step of faith. Lalo na kung may gusto tayong maabot sa buhay, meron po talaga tayong talagang gustong marating sa buhay, we need to take a risk. We need to take a step of faith. Father God, in Jesus' mighty name, Lord, help us na huwag kaming dumating sa buhay namin na lagi na lang parang status quo, na hindi na baling huwag mahirapan, basta, o kahit walang mangyari sa buhay, basta huwag lang mahirapan. I-embrace namin, Panginoon, na sa buhay, may mga challenges, may mga nakaka-stress na bagay sa buhay, but we can overcome it, O God. And Lord, the joy from you, O God, is our strength. Kaya Lord, huwag kaming masatisfy kung may naabot man kami. Hindi pa iyon ang buhay namin, O God. May naghihintay pang mas magagandang bagay. Kaya Father God, ang panalangin ko after this message, all of us will take a step of faith. Thank you so much, O God. In Jesus' name, amen at amen. Lahat ng may gustong mangyari sa buhay, pumalakpak ng malakas para sa Diyos. Kaya nga alam nyo ho, natutuwa po ako lalo na sa mga, in a sense, may mga sinusubukan, lalo na yung mga nagbi-business. Kasi pag talagang mahina ang loob mo, ikamamatay mo yan. Ano po, ikamamatay mo, lalo na yung natutulog na yung mga empleyado mo, ikaw naghahanap ka pa ng pampasweldo.
Yung hindi kumita pero may pambabked, may pambayad ka ba sa renta? Kaya nga sabi ko ngayon na parang naano ko po yung idea na ang dali-dali nating hingian, yung mga taong sobra nagsisikap pero wala man lang tayong appreciation, ang hirap ng ginagawa nila. Kaya nila naabot yon. Kaya wag nating masyadong embrace lang agad yung success. Tanungin mo sa mga tao nagtagumpay, ano yung mga pinagdaanan nila? Ano yung mga hirap na dinaanan nila? Doon mo makikita, there is no such things as an easy success. Amen? Number 1, 3 bagay ito na word na gusto ko ibigay sa inyo. Number 1 word is venture. Siguro dyan niya yung word na adventure. Ano po? Yung venture na nagsasabing ang pangunahing hakbang sa anumang uri ng paglalakbay sa pag-abot sa mga bagay na gusto mong marating ay panalangin. Yes, nangangarap tayo pero everything starts with prayer. I believe through prayer, dyan nanganganak, dyan nakakakita tayo ng mga pangitain, dyan talagang sobrang ini-enlarge ni God yung horizon natin para makita natin there is more. May mas marami at mas malaki pa dito. So Nehemiah chapter 2 po tayo. Nehemiah chapter 2. So number 1 muna, venture po Yun muna tandaan natin. Magsimula ka lagi sa panalangin. Sa mga bagay na gusto mong mangyari at maabot sa iyo pong buhay. Okay? Let me read this. Sa buwan ng Nisan, ng ika-20 taon ni Artaxerxes na hari, samantalang mayroong alak sa harapan niya, kinuha ko ang alak at ibinigay ko sa hari. Hindi pa ako naging malungkot ng gayon sa kanyang harapan. Yung Nehemiah chapter 1, month of Kislev, nung ma-meet ni Hanani si Nehemiah, o na-meet ni Nehemiah si Hanani na kanyang kapatid, month of Kislev. Dito, month of Nisan. Ano po? Ang Nissan saka Mitsubishi, ano po? Parehong sasakyan yan. Pero ito, buwan po ito. Alam niyo po kung gaano kahabang nag-pray si Nehemiah? What do you think? Bago po siya humarap sa hari. Kaya nakakatakot palang simula ng isang bagay na hindi ka man lang nanalangin. Kaya nga ang sarap tanungin, pag may mga plano tayo, anak, ipinanalangin mo ba yan? Alam niyo ho, from Kislev to Nisan, 4 months. 120 days of prayer. I don't know kung ilang araw doon ang may kasamang fasting. Pero pagka-receive ni Nehemiah ng burden from the Lord or vision na pinapagawa po ni God, nag-pray po siya 120 days. Mga kapatid, kaya ko bang sabihin ito sa inyo na magkulang ka na sa maraming bagay, wag lang sa panalangin. Walang masama rin na tira tayo, pero wag lang tira ng tira. Maganda po is manalangin. Kaya tingnan nyo po, kung ibibuild ni Nehemiah yung wall na itinayo sa napakaraming taon, kaya ba ito ng cupbearer? Let me tell you this, mga kapatid, Nehemiah is not an engineer. Nehemiah is not an architect. Nehemiah is not also parang contractor, carpenter. Nehemiah is a cupbearer. Sobrang napaka-imposible ng isang cupbearer pagpapatayuin mo ng matibay na gusali. Pero si God, pinili niya si Nehemiah para itayo ang napaka-imposible na wall of Jerusalem. Pagpatuloy po natin yung pagbasa natin. At sinabi ng hari sa akin. At sinabi ng hari sa akin. Bakit malungkot ang iyong muka samantalang wala ka namang sakit? Hindi ba may mga ganun tao talaga, no? Ito'y walang iba kundi kalungkutan ng puso. Nang magkagayoy, lubha akong natakot. Tingin mo na po kayo sa akin. Huwag ka namang kasi yung pwedeng hari dito, kumakatawan din sa paglapit natin sa Diyos Huwag kang magpepre na hindi ka umaasa na hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Huwag kang mananalangin na hindi ka nag-e-expect na kakausapin ka rin ng Diyos.
Hindi pwedeng nagpe-pray ka, wala kang inaasahan. Kaya dito po, sumagot ang hari. Ilan po naniniwala po sa atin, kumbinsido po kayo, kapag nagpe-pray tayo, sumasagot ang Diyos. Sumasagot po ang Diyos sa panalangin natin. Kaya dito po, tingnan nyo po, eto na yung portion. O bakit malungkot ang iyong mukha? O pagkakataon niya ito, kasi imagine kung 120 days, grabe po, 120 days, pwede nag-attempt na si Nehemiah na makausap at magkaroon ng pagkakataon para tanungin siya ng hari, para kausapin siya ng hari. Ladies and gentlemen, timing is everything. Kahit maganda ang gusto mong mangyari, pag hindi pa oras, no. No. Kapag meron kang gusto, hindi ibig sabihin according sa plano mo mangyayari ang maraming bagay, according pa rin sa plano ng Diyos. Sinabi ng hari. Kaya ang ganda-ganda po ng conversation ito, sobrang natutuwa po ako. Kaya nga pag nananalangin ka, humanda kang sagutin ng Diyos. Sabihin sa katabi niyo po, humanda kang sagutin ng Diyos. Sino naman po dito, tanong ko lang po, hindi ka nag-pray, may answered prayer kang tinanggap? Parang malabo. O, totoo yun, may hindi ka hinihiling pinagkaloob ng Diyos, pero napakarabong sagutin ng Diyos ang isang bagay na hindi mo ipinanalangin. At hindi specific. Tingnan niyo po ito. Ganda-ganda ho nito. Prayer is risky because it changes the one praying. Napakamapanganib ng prayer, delikado. Kasi kapag nag-pray ka, may mangyayari. When you pray, may mababago. Yung ipinag-pray mo, or higit sa lahat, ikaw. Tingnan niyo po, mayroong pagkakataon, nakikita mo lahat ang pagkukulang ng iba, pero ikaw, di mo nakikita. But when you pray, ay grabe, kala ko mali sila, ako pala ang mali. Pag nagpe-pray tayo, tayo ang unang kakausapin ng Diyos. Kapag nagpe-pray tayo, tayo ang unang babaguhin ng Panginoon. Hindi sasagutin ng Diyos ang panalangin mo na, Lord, baguhin niyo po silang lahat. Pag hindi po sila, Lord, nagbago, kuhanin niyo na po silang lahat. Ako na lang talaga matitira. Ang hirap naman po ng ganon. Mga kapatid, delikado at mapanganib ang prayer. Kasi tinan niyo po, pag pinag-pray ka ng isang tao, magka-cancer ka, I rebuke it in Jesus' name. Pwedeng magkatotoo. Pwedeng magkatotoo. Hindi po ba? Halimbawa, yung magulang, anak, gagapang ka. Naging sundalo ang anak, gumapang. Nagkatotoo nga. Alam niyo po, very powerful yung mga words na binibitawan natin. Very powerful words. Very powerful yan. Prayer is risky kasi binabago ka. Sige nga po, pumalakpak lahat ng gusto na baguhin sila ng Diyos. Amen? And this is also my prayer. Ang sarap humarap sa Diyos ng Lord, kung hindi mo ako sasamahan, Lord, kahabagan mo ako, Panginoon. Pag hindi mo ako kinahabagan, Panginoon, wala po akong kalaban-laban. Lord, pag hindi niyo po ako tinulungan, ano po yung kaya kong gawin? Lord, ni sarili ko nga hindi ko kayang baguhin, Panginoon. Lord, tulungan niyo naman po ako. Alam niyo po yung prayer with humility, that is the number one prayer talaga na sinasagot ng ating Panginoon. Okay? Pagpatuloy natin yung pagbabasa po. So, sinabi naman niya sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman, bakit hindi malulungkot ang aking mukha? Gayong ang lungsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay giba, at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Katulad po nung senior ko sa inyo last time, merong mga time na ikaw naman okay na. Pero kapag nakikita mo yung sitwasyon ng mga kamag-anak mo, sitwasyon ng mga kapatid mo, ng mga pamangkin mo, yung mga parang pasira ang buhay, wala silang keme. Ano ngayon kung bata pa lang mga naghihiwalay na? Ano ngayon kung bata pa lang nabubuntis na? Ano ngayon kung magkautang-utang? Maraming nakakaiyak sa pamilya natin na kailangang mabago. Maraming nakakaiyak sa bansa natin at community natin na kailangang mabago.
So mga kapatid, kung umiiyak ka dahil meron kang gustong mabago, mabuti pong pag-iyak yan. Pero yung pag-iyak na lagi na lang gumagawa ka ng mali, pagkatapos iiyak ka, alam mo pag nangutang ka, sisingilin ka, iiyak-iyak ka pag sinisingil ka. Hindi mo pinagbuti ang pag-aaral mo, pagkatapos iiyak-iyak ka pag pinagalitan ka ng teacher mo. May mga bagay na hindi dapat ikaiyak. Pero may mga bagay naman na kailangan mong iyakan. Kung wala kang kotse, umiiyak ka, may paa ka naman eh. Okay lang yun. Time will come, magkakakotse ka rin. Pag namatay ka, manghaba yan. Nag-iiyakan pa sa likod yung marami. O makakasakay ka rin, huwag mo masyadong maiyakan yung kainggitan, ano po? Mas maganda po yung tayo lahat pinagpapala talaga ng Diyos, ano po? Na magkagayoy, sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong kahilingan, kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. Wow! Marami nagsasabi, ang book of Nehemiah is not only a book of building the walls. Nehemiah is not only a book about vision and leadership. Kung gusto mong maayos ang prayer life mo, Nehemiah is a book about prayer. Kaya nga, ito yung from time to time, oh Lord God, tulungan niyo ko. Nagpe-pray siya, kumaharap siya sa hari, pagkatapos tinanong siya ng hari. Alam niyo po, may mga tao pala hindi handa na sagutin ng Panginoon. May mga sinashare po ako ngayon, between opportunity and ability, choose ability. Pag hindi ka nagpakahusay, nagpakagaling, kahit ilang opportunities ang dumating sa buhay mo, kahit may opportunities na dumating sa buhay mo, dadaan lang yan kasi hindi ka sanay, hindi ka magaling. Kaya nga po, I challenge yung mga kapatid, parang awa nyo na sana hindi ka lang magaling sa isang bagay. Sana aralin mo yung maraming bagay. Sabi ko nga, kung nagkukulot ka, pag-aralan mo din paano umunat, mag-unat. Sanay ka rin magkulay ng buhok, sanay ka rin magkalbo, sanay ka rin magtanggal ng leeg. Kasi hindi pwedeng tahin, hindi ka sanay magtabas, hindi ka sanay mag-design. Pag dumating yung opportunity, wala eh, sila yung sasapo eh. Katulad nito, si Nehemiah, handa siya. O sige po, wag naman ho sana, hindi ko naman ho totohanin ha. Kung ikaw, bibigyan kita ng, sabihin na natin, 2 million. Anong gagawin mo sa 2 million? May iba po hindi handa eh. Hindi po handa. Kaya alam niyo po, bilib na bilib po ako sa mga taong nag-aaral. Like for example, teacher. Pag hindi ka nag-masteral, matatanggal ka sa pagti-teacher po eh. So hindi ba, masteral, mag-doctorate ka, ano pa ang sagad niyan? Antibiotic, ano po, dextrose. So sinasabi lang natin, huwag kang nagpe-pray, pero hindi ka naman naghahanda. Kaya dito po, nakakabwisit, humarap sa hari. Tinanong ko na, anong gagawin mo? Bakit ka malungkot ang mukha? Ganito talaga ang mukha ko, mahal na hari. Mukha talaga akong sinumpa. Hindi. Minsan may encounter ka, may gustong tumulong sa'yo pero hindi ka handa. Ikaw ang mawawalan. Okay? So, ang ganda-ganda po nitong prinsipyo nito. Ano po? Ano ang iyong kahilingan? Sana tinatanong tayo ng Diyos ngayon, anak, ano ba talaga gusto mo mangyari sa buhay mo? Gusto ko po sana pagpalain niyo ako. Ang lawak naman nun, anak. Anong pagpapala? Matagal na po kaming nangungupahan. Gusto ko po, magkaroon kami ng sarili namin bahay. Uy, very good. Matagal na po ako nagtatrabaho. Gusto ko naman pong maiba ang atmosphere ko. Kasi bored na po ako sa trabaho ko talaga. Wala, kahit ako po mismo, tamad na nga po ako. Talagang kung pwede nga lang talaga. Ano kahilingan mo? Okay? Tinatin to. Sinabi ko sa hari, kung ikalulugod ng hari at kung ang iyong lingkod ay nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, suguin niyo po ako sa Judah, sa lungsod ng libingan ng aking mga ninuno upang aking muling maitayo ang wall of Jerusalem. Alam niyo po, yung mga taong malabong kausap, malabo ring may mangyari sa buhay. Alam niyo ko, ako po yung tatanungin niyo po, lagi kayo magsimula sa purpose. Bakit pinagpe-pray mo yan? Ano yung dahilan?
Bakit mo gusto mag-abroad? Anong purpose mo? Bakit ka gusto mag-put up ng business? Anong purpose mo? Bakit ka nag-aaral na ganito? Lagi kang magsimula sa maliwanag na purpose. Bakit mo gusto gawin ang isang bagay? Okay, then, sinabi ng hari sa akin, ang reyna ay nakaupo sa tabi niya. Mas lalong nakakatakot. Galing oh, katabi yung reyna. Alam niyo po, chismis lang to. Marami raw pong sumisira sa magagaling na leader dahil sa asawang babae. Tama naman yun. Ang tagumpay ng lalaki nasa likod niyan babae. Pero ang kabiguan din minsan ng magagaling ay nasa babae din po. Okay? Kaya kung asawa niyo po is katabi niyo po, purihin ang Panginoon. Mapalad po kayo si Joy. Magtiging tatay ka na. Sige. Nehemiah, gaano katagal kang mawawala at kailan ka babalik? Sa gayoy, ikinilugod ng hari na suguin ako at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Alam niyo, nakakatawa talaga yung mga taong kahit wala pa nangyayari sa buhay, aral ng aral. Yung kahit hindi pa dumarating mga bagay, may pinaghahandaan siya. Alam niyo ho, marami po sa atin magtatagumpay ng husto, wag ka lang mag-Facebook. Huwag ka lang mag-Facebook po, uunlad ang buhay mo. 7 hours ang average ng isang taong kasaswipe. Yung 7 hours, mag-aral ka, magbasa ka ng mga books. Pagka sa abang ng abang ka na, ilan yung nag-likes, ilan yung nag-heart, ilan yung angry bird. May angry bird ba? Wala. Tingnan nyo po, tinanong, Nehemiah, gaano katagal mawawala? Galing. Sinagot ni Nehemiah ito ng maayos. Minsan naiisip ko lang, sana alba pag may mag-aasawa, for the next 5 years, establish talaga natin yung relationship natin. For the next 5 years, magpuput up tayo ng business. Pagkatapos, for the next 5 years, ganito tayo, magkuka tayo ng bahay. Alam niyo, may plano, may projection. Pagkatapos, pa nagkaanak tayo, iniipon na natin yung pampaaral sa ating mga anak. Sana lang sana makakita tayo lalo na sa praise na hindi sinasayang yung oras. The best wasters of time is worrying. Mag-survey po kayo. Tingnan niyo po kung may na-accomplish ang isang taong walang ginawa kundi mag-worry. Time wasters po, the best time waster is worrying. Instead of worrying, ba't hindi ka manalangin, may mangyayari maganda sa atin. Amen? Malakas na palakpak ulit, ibigay natin sa Panginoon. Okay, so basically the principle is this, ang lahat ng paglalakbay patungo sa ating mga malalaking mga pangarap ay nagsisimula sa panalangin. Lahat ng may mga naabot sa buhay, alam ko nagsimula ka sa panalangin. Pinag-pray mo yan. Lahat ng mga may nararating na, nagsimula ka pa rin sa panalangin. Ano po? Kaya nga, we should value prayer in our adventure or venture to reach our goal. Number 2, na letter V, vision. Ang vision ay nagsasabi ng ganito, and I love it and I want you to sink in your mind, ang taong pinangungunahan ng Diyos ay makakagawa ng mga tila imposibleng bagay. What is the premise? Make sure sinasamahan ka ng Diyos. Make sure tinutulungan ka ng Diyos. Make sure, alam mo, the presence of God is upon you. Hindi lahat po nung nag-church may bakas ng pagsama ng Diyos. Nalulungkot po ako, sabi ko, ito mamamatay na ito sa church. Ano bang bakas ng presence ni God dito? Ano yung nangyari? Parang hindi ma-reconcile ng utak ko na na-encounter mo si God, walang nangyari sa buhay natin. Yung hindi nga sinasamahan ng Diyos, may nangyayari. Mas lalo na tayo po na mga tinutulungan at sinasamahan ng Panginoon. Okay? Basahin natin. Sinabi ko naman sa hari, kung ikakalugod ng hari, bigyan niyo sana ako ng mga sulat para sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog upang ako'y kanilang paraanin hanggang sa ako'y makarating sa Huda. Si Nehemiah hindi lang nananalangin, habang nagpe-pray siya, nagpaplano siya.
Habang nagpe-pray siya, inaayos niya ang maraming bagay. Huwag kang magpe-pray pagkatapos hindi ka naman gumagawa ng plano. Pag sinagot ka ng Panginoon, you are too late na mag-prepare. Kaya nga kung may pinagpe-pray ka, sabayan mo ng plano. Kung tayo nananalangin, sabayan mo ng paghahanda talaga. Tingnan niyo po, kasi kung pinayagan si Nehemiah ng hari, pupunta siya sa Juda, anong materials niya? Anong gagawin niya? Kaya nga minsan nagkakagulatan tayo kapag sinagot ng Diyos ang ating panalangin, hindi pala ako handa na sagutin ng Diyos sa panalangin. Kaya ang una niya munang ginawa, inas niya po permission. Sabi natin lahat, permission. Alam niyo po, kung hindi tayo i-allow ni God at papayagan sa bagay, wala tayong magagawa. Kami po ang panalangin namin mag-asawa ngayon, Lord, kapag hindi para sa amin, isara mo. Kapag ito ay para sa amin, Panginoon, ibukas mo ang pintuan niyan. Huwag kaming matempt na pasukin namin ang pintuang hindi para sa amin. So, permission. Ano po? And then, at isang sulat para kay Asaph na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng mga troso upang gawing mga biga sa mga pintuan. Galing, talagang parang arkitekto talaga to ng templo at para sa pader ng lungsod at sa bahay na aking papasukan. Ipinagkaloob sa akin ng hari ang aking hiniling sapagkat ang mabuting kamay ng aking Diyos ay nasa akin. Wow! Humingi siya ng troso. Oh, mga pambiga pa, no? Mga pampamakuan, alumpol. Ang galing po nito. Talagang inaral. Ano po? Siguro ginugel to ni Nehemiah. Kaya lang wala pang Google noon. Ano po? ChatGPT na lang AI. Ano po? Ngayon, pinakamabilis mag-research eh. Alam niyo po, sa AI, makakagawa ka na ng sermon. Sermon about preaching. Sermon about preaching. Nakita niyo naman, ha? So, a plan is a statement of faith. Ang totoong may pananampalataya, ang totoong may nakikita, naghahanda, nagpaplano. Ang totoong may gustong maabot sa buhay, nananalangin, naghahanda, nagpaplano. Magkakadikit po yan. Hindi pwede natin puro iasa sa Diyos lahat. We need to plan. We need to prepare. Ano po? So, it is a way of affecting the future by step of action I make today. Let us bring the future today by making a plan. Hinahatak natin ang future ngayon kapag nagpaplano ka. Plan is one of the greatest statement of faith. Ang totoong may pananampalataya, hindi lang nananalangin. Ang totoong may pananampalataya, nagpaplano. Tingnan niyo po, wala kang bahay ngayon, pero pwede ka magplano paano magkabahay. Tama? Wala kang kabuhayan, pwede ka mag-pray paano magkabuhayan. Medyo there's something wrong with your health, you can plan to become a healthy person. Plan is a statement of faith. Ito yung na-acquire ni Nehemiah nung lumapit siya sa hari. The king's power, the king's permission, pinagplanuhan niya lahat ito. The king's provision, the king's protection. Oh Lord God, mahal na hari, bigyan mo naman ako ng sulat na kapag nag-travel ako, may permit ako, walang makakagalaw sa akin, walang magnanakaw sa amin. So even ito, tingnan niya natin, kung yung king kumakatawan sa ating Diyos, sa ating hari, sa pagpapatupad at pag-abot ng ating mga pangarap, kailangan natin ng kapangyarihan ng Diyos. Kailangan natin ng blessing ng Lord, permission. Kailangan natin ng provision ng Diyos. Kailangan din natin ng protection. The higher the risk, o the higher the gain, the higher the risk. Minsan may mga papasukin tayo na medyo mapanganib, kaya lalong kailangan natin ang pagsama ng ating Panginoon. So, sulat niyo po itong tatlong bagay nito about planning. Ano po? Malaking bagay ito na makatutulong sa atin. Number one is, planning is hard work. Kaya hindi pwede magplano yung taong tamad. Kung pagpaplano pa lang tinatamad na siya, mas lalo na sa actual, may hirapan siya. Kahit ayaw mo magsulat, kailangan mo magsulat. Kahit ayaw mong ayusin maraming bagay nito, mapipilitan kang umayos. Planning is hard work. Sabi nila, kasi yung mga nagpaplano daw, walang faith. Hindi, baligtad. Ang totoong may pananampalataya,
plano. Ano po? Kaya planuhin natin ang isang magandang buhay. Planuhin natin ang isang buhay na nagiging pagpapala sa marami. Planuhin po natin yan, okay? Planning is risky in a sense. Pwedeng manalo, pwedeng matalo, pwedeng tumubo, pwedeng malugi. Hindi naman kasi lahat ng plano natin ay pwede nating sabihin laging panalo. Minsan natatalo, pero natututo. Minsan nalulugi, pero bawing-bawi kapag tayo po may natuklasang magandang bagay. And planning is often misunderstood. May sinashare po ako sa family namin, kapag may plano ka o pangarap, huwag mo munang i-share agad. Yan ang kasalanan natin lahat. At kasalanan ko po, napaka-impulsive ko po, pag may nakikita akong magandang bagay, dinedeclare ko agad. Ang pinakamaganda pala, itago mo muna sa sarili mo kasi misinterpret ka. Mami-misunderstood ka, lalo na ng mga walang pangarap. At kapag i-declare mo agad yan, nag-a-attract ka agad ng enemy. Nag-a-attract ka agad ng mga critic sa buhay. Kaya nga, yung matatalinong tao, they value privacy. Hindi ba? Kung may maganda kang plano, baka pwede mo munang lutuin sa panalangin. Alam mo, grabe, may lupa doon pinagbibili. Sinabi mo, nauna pa siyang bumili sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, we should value, in a sense, privacy. Sa mga magaganda mo. Kaya si Nehemiah, pag pinag-aralan natin, may time pumunta na sa Judah siya, wala pang nakakaalam eh. Hindi niya po nilagay sa FB, on my way to Judah. Visiting for 3 days. Siguro kung narinig ito ni Tobias sa kanisan balat, sasalubungin agad siya, baka i-text yung hari, mahal na hari, huwag mong payagan. Kaya mga kapatid, yung mga katulad ko po na laging sobrang nanggigigil sa buhay, siguro nagmamature na naman tayo, lutuin muna sa panalangin, planuhin mabuti, may mangyayari. Amen? Malakas na palakpak, lahat ng may nakukuha pong mensahe. Okay, so napansin niyo po, ang taong may gustong maabot sa buhay, nananalangin, ang taong may naabot sa buhay, merong maliwanag na nakikita, muli ang taong pinangungunahan ng Diyos ay makagagawa ng mga tila imposibleng bagay. Wow! Pag tinitinong ko yung bawat isa sa atin, wag na pong aasarin at ibubuli po yung katabi nyo. Perhaps or someday, baka siya na po ang mayor ng Manila. Pag sinabi kong ganito, matatawa lang tayo eh. Sino po rito, isang araw, perhaps, pwede mangyari, dito manggagaling ang Pangulo ng Pilipinas. Di po ba? Pag sinabi ko sa inyo, Pangulo ng Botoda, hindi naman kayo, matatawa lang kayo po. Ng Botoda, Tododa, Todo Tulog. So mga kapatid, hindi po ba tayo magpapasalamat sa Diyos? Ikaw na lang ang hindi naniniwala. Ang Diyos naniniwala sa iyo. Ang ibang tao naniniwala sa iyo. Kaya mong gumawa ng mga imposibleng bagay sa biyaya ng Panginoon. Amen? Okay? What is number 1 letter V natin? Venture. Number 2, vision. And then number 3, volunteer. If you will not allow yourself to volunteer to the work of God, you miss the opportunity to experience the miracle from the Lord. Gawin mo ang iyong sarili na available sa pinagagawa ng Diyos. Bago ko i-discuss yung ilang bagay, sino rito yung nagre-reklamo ka sa boss mo kapag tinatambakan ka ng trabaho? Hindi po ba the price of being faithful is more responsibilities? Kaya maraming pinapagawa sa iyo kasi mapagkakatiwalaan ka. Yung tao nga na hindi ginawa yung isang bagay, dadagdagan mo pa ba yun? Aalisin mo na lang yun. Kaya nga mga kapatid, kung merong ipinagagawa sa atin, opportunity yon to trust God more, opportunity to expand our ability, opportunity yan, grabe, to experience more. Mas natututo ka kapag may ginagawa tayo. Amen? Sabihin mo muna sa katabi niyo po, huwag mareklamo. Okay?
At ako'y pumunta sa mga tagapamahala ng lalawigan sa kabila ng ilog at ibinigay ko sa kanila ang mga sulat ng hari. Ang hari ay nagsugo na kasama ko ang mga punong kawal ng hukbo at mga bayo. Grabe, inescortan pa si Nehemiah. Ito talaga ang maganda kapag meron kang ginagawa eh. Grabe yung suporta ng Diyos sa mga taong humahakbang. Grabe ang suporta ng Diyos sa mga taong may sinusubukan. Grabe ang suporta ng Diyos sa mga taong may ipinapanalangin sa kabutihan ng ibang tao at ng maraming tao. There is more sa Lord. Subalit nang mabalitaan ito ni Sanballat na Horonita at ni Tobleron, na lingkod na Amonita, ikinayamot nila ng husto na may isang dumating para sa kapakanan ng mga anak ni Israel. Oh, ladies and gentlemen, mga kapatid, pag may mga gusto kong gawing mabuting bagay, hindi lahat matutuwa, may maiinis. Hindi lahat na magandang naisin mo sa ibang tao, lahat matutuwa. Kaya sinasabi ko na po sa inyo para hindi kayo mabigla. Maganda ang intensyon nyo, maganda ang purpose nyo, pero may mga Tobias at Sanballat na hindi natutuwa kahit gaano ka-pure, kahit gaano ka-noble, yung gusto mong gawin. Dahil tandaan natin, may devil na hindi natutuwa na gumagawa tayo para sa Diyos. Kaya kung maririnig nyo po, kung kailan pa naman ako naglingkod sa Panginoon, kung kailan pa naman ako nag-tithes, kung kailan pa naman ganito, sa akin may maririnig. Nung umiinom ako ng alak, wala nagsasabi sa akin, luko-luko ako. Nung nagbasa ako ng Bible, pare, siraba ulo mo. Hindi ba? So yun po yun. So, grabe po, may isang dumating. Sabi natin lahat, may isang dumating. Wow. One man. One man. Isa lang. Isa lang. What God can do with one man, what can God do with one man? Ano ang kayang gawin ng Diyos sa isang tao? What do you think? Ano yung potential ng isang tao? Mga kapatid, Praise Church family, the answer is limitless. Walang hanggan ang pwedeng gawin ng Diyos sa isang taong marunong manalangin, marunong magplano at tumugon sa pinagagawa ng Diyos. Regardless kung nangihina siya, kinakabahan siya, nai-stress siya, our potential sa presence ni God is limitless. Tingin nga po kayo sa akin saglit, pakiusap ko lang po sa inyong lahat. Huwag na huwag darating ang pagkakataon na may tao kayong mamaliitin. Hindi lang po ako believer ni God. I am a believer of every person. Kaya alam niyo po, favorite ko talaga yung America's Got Talent. Oh, diyan lumalabas kasi grabe talaga. Tuwan-tuwa po ako. Basta pag nakapanood ako ng magaling at napakahusay, basta tuwang-tuwa ako. Parang lalo ko nakikita ang galing-galing Diyos ng pagkakagawa mo sa amin. You are limitless. Your potential is limitless. Sige nga po, sabihin niyo sa katabi niyo po, your potential is limitless. Oh, Pastor, paano yung nagkamali ako? Still, your potential is limitless. Maaring nahihirapan ka, pero hindi nagbabago yung layo ng pwede mong marating sa buhay. Kung nag-agree po kayo, yung malakas na palakpak ibibigay natin sa Diyos yan. Amen? When God wants to do something great for His name, He starts with one man. Pag may gagawing malaking bagay ang Diyos, hindi siya nagagather ng marami. Kailangan ko ng maraming kausap. Hindi, isa lang ang kinakausap niya. Isa lang ang china-challenge niya. Meron muna siyang pipiliing isa bago gawin ang malaking bagay. Hindi siya nag-uumpisa sa multitude, nagsisimula siya sa single person. Bigla ko lang pong naalala, kwento to ni Tatay Rapi Panlilio. Kwento po ni Tatay Rapi Panlilio. Sabi niya, hindi ko ito kinukwento sa church, pero sa inyo gusto kong ikwento. Tatay Rapi, kwento ko lang po sa kanila. Sige lang. Okay, pinaalam natin ha.
Minsan daw may large gathering dito sa Bimol. Pag hindi raw dumadating ang speaker, siya yung tinatawag. Ngayon, may dumating daw pagkakataon, may Bible study siya, may cell group siya, saka large gathering. Ano yung pipiliin niya? Yung large gathering o yung small gathering? Alam niyo po yung kwento sa amin ni Tatay Rapi. Uy, wag naman ko yung mag-ano po, ano, kasi even yung mga large gathering, may ano yan, may love gift. Uy, doon ako. Sino po rito yung nag-cell group ka, may love gift? Kaya ganadong-ganado ka mag-cell group. Wala naman, di po ba? Alam niyo po ang pinili ni Tatay Rapi? Cell group. Pagkatapos, may dumating sa cell group, broken-hearted po talaga, luging-lugi, lubog sa sugal, sa utang, umatin sa cell group, nabuhayan ng loob. Nabuhayan ng loob, nagkaroon uli ng pag-asa. Alam niyo, nung nabuhayan ng loob, nagkaroon ng pag-asa po, may talent pala to sa sa mga, yung pagpapaganda. Tama po ba? Alam niyo po yung lalaki ngayon, yung mag-asawa ngayon, nag-put up ng Luxor ba yun? Luxor? Parang ganyan na yung mga pampaganda po. Alam niyo po, ilang panahon lang. Kaya kung makikita kayo sa mga mall na merong ganyan, ang yaman po. Pandemic po yun. Pagkatapos, nakabili ng resort. At dahil po, bliness ni Tatay Rapi ang tao ngayon na tinulungan niya, may 3 na rin pong spotless na business si Tatay Rapi. Sabi niya, pag nililingon ko, huwag mong ini-underestimate ang maliliit na bagay. Mula sa maliliit na bagay, lumalabas ang malalaking bagay. Amen? Maging faithful kayo sa cell group nyo, huwag mo ika-cancel. Magkaka-beauty salon din po kayo. Okay? O sige, malakas sa palakpak, come on. Pag inuuna ang Diyos, kapag ino-honor natin, ayaw mo sumayaw ngayon, pero sige Lord, gusto kong maglingkod. The Lord will bless and honor your decision to follow Him and honor Him. May nagigets po ba kayo sa pinag-uusapan natin? Okay? So at least, kasi hindi pwedeng labanan natin ng status quo. Hindi pwedeng ganyan lang yan. So, tingnan niyo po si Moses, na witness niya kung paano po tumawid sa Oceans Park. Wala pang Oceans Park, sila Moses. Yung wall na tubig, taga-araw mo, nababasa, pero hindi sila kinakagat ng pating. Wow! Ang makakakita ng kapangyarihan ng Diyos, yung marunong tumugon. Yung kahit natatakot, kahit nahihirapan, sumusugod. How about David? Nasa isang sulok lang, nagpapastol, tinatarget yung mga daga, ipis, ibon, hanggang sa nagkaroon ng lion, hanggang sa isang araw, iniharap siya ng Diyos kay Goliath at kinonquer naman after that ang mga kaharian. One man, David. 400 yung kalaban ni Elijah, 400 na prophet ni Baal, nanalo siya. Kasi sinasamahan siya ng Panginoon. Sabihin uli natin, one man. Sino kaya yung one man na yon na tinutukoy ngayon ng Lord? Ikaw ba yon nakaupo sa itaas ngayon? Ikaw ba yun na nakaupo sa side na ito, sa gitna, or sa side na ito? One man. So, mga kapatid, nadidiscuss ko na to sa ibang mga leaders natin, pero laging ganito ang picture natin. Sa lahat ng bagay na susubukan mo, laging ang una, it is impossible. Pag humakbang ka, nagiging difficult. Pag nagdire-diretso ka, nagiging it is done. Maraming merong bagay sa buhay mo ngayon na naabot mo, it is impossible na magkaroon ka ng sarili mong bahay, squatter ka lang noon. Napaka-imposible na maging negosyante ka kasi bulakbol tayo sa pag-aaral at galing ka sa walang-wala. But God bless you. Sino po rito nasa impossible stage? Sino rito ngayon nasa difficult stage ka? Lord, anak, singa. Nasa difficult stage ka ngayon. Sino rito yung nasa it is done? Kayo po na mga nasa it is done, i-encourage nyo po yung mga nasa difficult level. Kayo po na nakaranas ng it is done, i-encourage nyo po yung mga nasa impossible level.
So simula parang hindi ka makapagpapaaral ng arkitekto. Pero salamat sa Diyos, meron mga ditong naglalabada, nagtitinda lang ng kung ano-ano, pero nakapagpatapos ka ng pag-aaral sa iyong anak. It is impossible na makatulong ka sa iba kasi yung sarili mo lang hindi mo makita na kaya mong tulungan. Pero ngayon tumutulong ka na. It is impossible na makarating ka sa ibang bansa pero nakatuntong ka sa ibang bansa. Ang taong gustong may maabot sa buhay, nananalangin. Ang taong gustong may maabot sa buhay, nagpaplano. Ang taong gustong may maabot sa buhay, yes Lord, humahakbang sa ipinapagawa ni God. So sa idea natin ng venture, ang pangunahing hakbang sa anumang uri ng paglalakbay, ang panalangin, may challenge to you is this. This week, second week ito ng pinaka-prayer and fasting natin. Maaring unang week, puro prayer ka. Pero dito, samahan po natin ng fasting po talaga. And this coming Wednesday, July 17, we will have a corporate prayer dito po sa Bimol. As early as 6, gusto ko pong pahingi ng tulong. Pwede po ba natin gawing solarium ang lugar na ito? Yung as early as 6 p.m. pag pumasok ka, walang kwentuhan, prayer muna. Pero kung gusto nyo pong mag-pray as a group, silent lang, para huwag maistorbo yung iba. And may challenge to you, sino po yung gustong sumabay? Especially sa Wednesday. Water pass lang po tayo. Kaya nyo po ba yon? Yung lahat ng papasok dito, hindi tayo titigim ng pagkain. Kahit one day lang na solid. One day lang po. Pero alam, Monday, skip mo yung dinner. Tuesday, skip mo yung dinner. O kahit one meal ka lang. Alam ko very challenging, pero kung hindi ka naman construction worker na bumubuhat, po ng toneladang truck, can I invite you? Kasi seryoso ang Diyos na sagutin ka eh. Pero minsan tayo ang hindi seryoso. Sabi mo sa Lord, Lord, water pass lang ako. Nagutom ka. Sige nga Lord, 1 meal na lang. Nagutom ka uli. Sige nga Lord, 2 meals na lang. Sabi mo sa Lord, Lord, bukas na ako magpa-fasting. Commit lang natin this coming Wednesday. Ang challenge ko po, lahat ng papasok sa lugaring ito, at least yung whole day na yon. Kasi I don't know what will happen to us. Wala akong gustong program na ipalagay. But get ready to the leading of the Holy Spirit. We will pray. We will pass. We will encounter Jesus. Venture. 17 and 24 po yun, dalawang Wednesday lang. And then sa vision, pwede ho ba, as we pray, magplano na po tayo. Halos 5 buwan na lang. Tama, 5 buwan na lang. Si Nehemiah, 52 days, walang 2 buwan, na itayo niya ang Wall of Jerusalem. Tayo, we have 5 months pa remaining this year 2024. What is your plan? Walang plano na mabubuo nang hindi sinisimulan. Gaano man ito kalaki. Ang nakuha ko pong message sa pag-attend namin ng conference sa World Trade Center, kahit anong laki ng pangarap at goal sa buhay, ang maganda, pwede ka nang magsimula, pwede kang maglakad, at simulan mo na ngayon. Okay? So plano naman tayo. Plan tayo. Iko-consecrate ni God, isa-sanctify ni God yung ating mind so we can plan according to His will. Then number 3, volunteer. Gawin mo ang iyong sarili na available sa pinagagawa ng Diyos. My challenge to you is, July 28, last Sunday, ito yung katapusan ng ating prayer and fasting. Magkakaroon tayo ng ministry fair po. Ministry fair. Ina-encourage po namin kayo kung may mga talents po kayo sa pagsayaw, bumubuga kayo ng apoy. We will invite you. Lahat ng mga nagbibideo, okay. We invite you po
maging part po kayo. Kasi tingnan nyo po, marami sa atin dito, as early as 11 lang na mahigit, nagmamadali na po silang pumunta sa outreach. Kaya po ang mangyayari po, nagbo-volunteer na sila dito, nagbo-volunteer pa po sa outreach. Hindi naman kailangang puro ganon. Ang challenge ko po sa inyo, kung wala pa po kayong ministry, please po, we invite you to participate, to become part sa ginagawa ng Panginoon. Kung kayo po ay part ng Smile Ministry, gusto nyo maging part ng Smile Ministry, pero bungi po kayo. Narito po sila Doc Elsa, ang asawa ko po, si Micah. Aayusin po namin, ang gilagid nyo po hanggang lalamunan para makangiti kayo. Welcome po sa Praise Church! So gawa natin ng paraan po yan, sa mga dancers. Ako po na-envision ko po katulad ng sa Victory. Ang Victory po, halos once a month ka lang o every 3 months ka lang pwedeng tumugtog kasi ang dami nilang volunteers. Ang buhay ng church nasa volunteers. Ladies and gentlemen, hindi na attendance ang number ngayon or sukatan. Involvement is the new attendance. Involvement and participation is the new attendance. What can you do? Ano yung talent mo? Ipagamit mo sa Panginoon. Sasabihin ko kay Grace, ka-audition pa lang, patirahin mo na agad. Hindi na ho namin kayo patatagalin at buburuhin dito. Si Ate Nitz, pakakantahin agad natin yan. Si Kuya Boy, Chuwari Wuwap. Gaganyan naman sa likod. Okay, so ang point natin mga kapatid, ang sarap pag nag-involve. Ang sarap po pag nag-involve. Nagsimula po si Pastor Loy sa paglilinis sa church. Yun ang kwento ko po. Pag nagba-Bible study, nasa likod po ako kasi baka ako matawag. Nalulungkot ako, nahihiya ako, wala akong believe sa sarili, wala akong tiwala sa sarili, at ito naman talaga ang totoo, hindi rin sila naniniwala sa akin. Walang pumapansin. Kahit nagpapakyut na ako, wala po mga ministry pair noon po. Pero kung kayo po china-challenge ni God this morning, hindi ko po maisip, yung dating sobrang hirap, walang tiwala sa sarili, hindi nakapag-aral, grabe pala ang ating potential by the grace of God. Sobrang labo po na pwede kong mag-speak sa ibang bansa. Wow, English pa. Hindi ka nga makaharap sa tao. Pag nag-aaral po ako noon, kung maglagad ako, lagi na kayo ko. Kahit alam ko po yung sagot, wala po akong confidence sa buhay. Hindi ko sasagutin. Pero kung kukuhanin tayo ng Diyos, Lord, ang dami mo ng pinaranas. Kaya, mahal na mahal ko yung mga taong nahihiya. Walang tiwala sa sarili. Gustong-gusto ko po yung mga taong hindi pinaniniwalaan. Pero merong Diyos na bago ka pa maniwala sa Kanya, naniniwala na siya sa iyo. Wala ka pang napapatunayan sa Diyos, ang Diyos, believe na sa iyo. Ang tanong na lang natin ngayon is, ilan sa atin nagpe-pray, katulad kay Nehemiah, Lord, let me be that one man! Let me be that one man! Walang pumapansin! Walang naniniwala! Hinuskahan! Pero tinawag ng Diyos, let me be that one man. Kasi kung magaling ka na ever since, hindi mag-glorify si God. Magaling ka naman kasi talaga eh. Kung sobrang husay mo na at angat ka sa lahat ng bagay, hindi ma-honor si God. Kasi ang nakita ay ikaw. Pero sobrang obvious, yung walang di mo akalain, pagkatapos tatayo, ang galing pala nito. Ang husay pala nito. Ang galing pala nito. Mga kapatid, take the risk. Take the
step of faith. If you are that one man, gusto ko po kayong tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Lahat ng nais po na marating nila ang potential nila, limitless. Ngayon pa lang, magkaroon na tayo ng preview. Yung ginawa sa atin ngayon, gagawin sa Wednesday, susunod na. Sana makita natin ang galing-galing ng Diyos. Sige nga po, awitin natin yung Holy Forever po. And let the holiness of God fill this place. As God continue to prepare us. And then after that, I will pray for you. I don't know kung ano yung wall of Jerusalem na binibuild mo. Na parang impossible, difficult, but the Lord, hallelujah, gagawin niya, it is done. Okay? Come on, let us worship the Lord muna. A thousand generations falling down in worship to sing a song of ages to the Lamb. And all of God before us, and all who will believe, to sing a song of ages to the Lamb. Let's sing. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, come on. All creation cries. You were lifted high, holy, holy forever. Say, sing a song forever to the Lamb. Sing a song forever to the Lamb. Oh, we will sing a song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. The people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Above all thrones, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels
high. Come on. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Yung song po na yan, huwag ko kayong magugulat. Kung nasa langit na po tayo, awitin pa rin yung awiting yan. Ang context po niyan yung sa Revelation, worship sa langit. Alam niyo po, the idea is this. Kaya po tayo nagsisikap, kaya po natin gustong gawin ay pinagagawa ng Panginoon. Kasi lahat ng tagumpay, lahat ng pwede nating naabot, i-dedicate natin yun at i-offer sa paanan ni Jesus. Lord, i-dedicate ko po sa iyo at ino-offer. Kaya naman nakapagtapos ng pag-aaral ang anak ko dahil po sa inyo. Kaya naman po kami nakapag-put ang Panginoon ng ganitong bagay dahil po sa inyo. Ino-offer namin muli ito sa inyo, Panginoon. Lord, kaya naman po naging malago ang ministry namin kasi tinulungan nyo kami, kasi sinamahan nyo kami, Panginoon. Ino-offer ko po ito sa Lord. Kaya kung wala kang gagawin ngayon, what will you offer to Jesus? Huwag niyong pong iwasan yung hirap. Huwag niyong iwasan po ang sakripisyo. Wala kang maaabot nang hindi ka nahihirapan. Pero ang grasya ng Diyos napakalaki. Mas malaki kaysa anumang pwede nating maranasan at tutulungan tayo ng ating Panginoon. Amen? Pwede na sana tayong ganito na lang, status quo na lang. Yung iba nga hindi dumating yung iba nga wala Huwag natin i-compare yung tawag ng iba sa tawag ng Diyos sa atin. Mga kapatid, sinasaluduhan ko po yung mga taong lumalakad ngayon sa mga impossible things. Yung nilalakaran mo para napaka-imposibleng matawid. Sinasaluduhan ko yung mga taong dumadaan na sa difficult, pero papunta na yon, say it is done. Ang sarap humarap sa Lord isang araw, pag nasa langit ka na, Panginoon, ang lahat po ng bagay na ipinaranas nyo sa akin, ibinabalik ko po sa inyo. Wow, thank you, Jesus. Dalawang kamay itaas natin sa Panginoon. Hallelujah. Father God, in Jesus' mighty name, you are our joy. And because of your joy, we have strength. Dito sinabi sa book of Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Baka kaya tayo nangihina, baka kaya tayo ang lungkot, baka medyo malayo na tayo sa Panginoon. Hindi na si Jesus yung nakikita natin. Just focus your eyes on Jesus. Just keep on loving Jesus. Just keep on embracing the plan of God in your life, and you will see the impossible will become difficult and the difficult will be done. May naabot ka na, malayo na ang iyong narating. Ang dami ng ipinaranas ng Diyos sa iyo. Iba ka na ngayon. Hallelujah. Tingin muna po kayo sa akin. Kahit simple step, mula sa inyong kinaroroonan, kahit maliit lang na ako bang, one step forward. Father God, iniiwan namin, even yung mga success namin, O God, para po humakbang sa panibagong success. Iniiwan namin, O God, ang aming mga kapaguran to receive strength from you. Lord, iniiwan namin yung kalituhan and we embrace the wisdom from you, O God.
Thank you, O God, for taking us to the next level of your favor, of your wisdom, and your blessing, O God. Panginoon, kahit saan magpunta ang inyong mga anak, they will become a showers of blessing. So thank you so much, O God. We love you, we honor you, in Jesus' name. Amen at amen. Once again, malakas ang palakpak sa Panginoon, and then mga